Hinahandog mula sa Libra Production, ang inyong pinaka-aabangang drama sa radyo na pinamagatang Hinahandog. Sa isang bayan, mayroong pamilya sa isang liblib na lugar, ang pamilya Marquez. Mahirap lang sila at siya'y hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Ang alkalde mayor na namamahala rooy isang bantog na politiko at mahusay sa paglutas ng krimen. Tunay ngang siyang matapat. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming banta sa buhay niya. Marami na siyang naging bodyguard at isa na rito si Dariel. Bagamat ganito, hindi yan naging hadlang sa kanyang balak sa papasukang tungkulin. Sa kabila ng lahat, siya'y nagsikap. Si Dariel, maginuot magalang. Si Dariel at Arman habang nagtalakad. Gulong-gulo ako, Arman. Ang aking amay ala ng trabaho. Baon kami sa utang. Minsan nga nahihiya akong sambitin ng ama ko'y lasinggero. Ino ko'y tila hindi na makahon sa kamang hinihigaan niya. Bunso kong kapatid ay namatay na, si Princess, na may hindi ko na alam ang gagawin. Paano na kaya? Dariel, tutulungan kita. Ngunit paano? Di hamak ang mayaman kami. Kung kaya't matutulungan kita, bibigyan kita ng pera. Hindi ko matatanggap ang perang galing sa pawis niyo. Ngunit, iwanan mo muna ako at mapag-isa sandali. sige. Nagmatagas siyang hindi tumanggap ng pera ng iba at sa di kalayuan napag-alaman niya ang isang trabahong maaari niyang pasukan. Nang may makita siyang poster sa paglalakad niya. Ano kayang poster na to? Wanted bodyguard ni Mayor? Pwede ako dyan. Agad-agad niyang kinuha ang mga contact numbers at address ng opisina at pupuntahan niya ito kinabukasan. Nung siya'y pauwi na, labis ang naramdaman niyang hapis at pagod. Ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pananabik na wikain sa kanyang mga magulang ang trabahong papasukan. Nang bigla na lang siyang na-hold up ng armadong kalalakihan, binugbog at iniwang nakahandusay sa daan. Nakita siya ni Chris at agad siyang inuwi sa kanilang tahanan. Oh, naparito ka, Chris. Ito po, kasama ko si Dariel. Bakit mukha siyang basang sisiw? Ewan ko po, siya'y nakita ko lamang, nakahandusay at nag-iisa. Oh, sige. Siya, iwanat mo na't baka maabala ka pa ng gusto. Sige po, ingat. Aalis si Chris. Pagkaalis ni Chris, nagising na si Dariel. Pilit siyang bumangon agad, na tila'y hindi man lang siya nagalusan. At agad niya ipinaalam sa kanyang ama't ina na gusto niyang maging bodyguard ng kanilang mayor. Anak, sigurado ka ba sa nais mong pasukan? Mahirap ang trabahong yan. Gagawin ko po ito upang mayahon tayo sa kahirapan. Pag-iigihan ko. Ito ay isang malinis na trabaho. Gusto ko to. Kung diyan ka masaya, wala akong magagawa pa, anak. Pinuntahan ni Dariel ang mayor at tanggap siya at pinaglingkuran ang mayor ng kanyang buong husay sa loob ng 5 buwan. Nagulat siyang isang araw. Nalaman niyang nakulong ang kapatid niya. Positibo ang kapatid niyang si Princess sa droga at miyembro pa pala ng Akyat Bahay Gang. Gusto niyang puntahan ang kapatid niya, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinayagan ng mayor. Babalik ang programang to hatid sa inyo ng Fresh News Update! Nagbabalik ang 99 pesos lang. 99 pesos ang regular dozen Dunkin' Donuts. Dinudumog ang Dunkin' Donuts! Save 21 pesos. Dose-dosenang Dunkin' Donuts po! Totoo ang balita! 99 pesos nga ang regular dozen Dunkin' Donuts. 99 pesos para sa isang dosenang pasalubong. Kaya mas pasok sa bagong taon ang Dunkin' Donuts. Hindi namin yan! Tatantanan! Per DTI NCR permit number 5025 series of 2007. See posters for details. Muling nagbabalik ang programang ito. Pinuntahan ni Dariel ang mayor
at tanggap siya at pinaglingkuran ang mayor ng kanyang buong husay sa loob ng 5 buwan. Nagulat siyang isang araw. Nalaman niyang nakulong ang kapatid niya. Positibo ang kapatid niyang si Princess sa droga at miyembro pa pala ng Akyat Bahay Gang. Gusto niyang puntahan ang kapatid niya, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinayagan ng mayor. Hindi ka pwede ngayon. May improve tayong lakad. Kailangan ako doon. Imbitado tayo sa birthday party ng anak ng presidente. Ngunit, maawa po kayo. Kailangan ko din pong puntahan ng kapatid ko. Tama na. Tara na. Sa party, Hay, ano kaya nangyari sa kapatid ko? Bakit ba alalang-alala ka sa kapatid mo? Nakulong po kasi siya na kanina. Bakit? Ano bang nagawa niya? Miyembro siya ng Akyat Bahay Gang. Ganun. Hindi na lang siya nasumali sa mga ganun. nilapitan sila ng anak ng presidente. Sa kasalukuyan, nilapitan sila ng anak ng presidente na si Jess at upang alokin ng makakain. Oh, bakit po ang lulungkot na naman dyan? Kuha kayo ng pagkain dun, oh. O sige, Iya. Kukuha na lang kami mamaya. O sige, basta ha, pag may kailangan lang kayo, tawagin niyo ako. Natulala si Dariel kay Jess. Bakit ka naman tulala dyan? Kamukha po niya ang aking kapatid. Kamukha po niya talaga. Ganun ba? Teka, seryoso ka ba? Opo, seryoso ako. Mapapatingin si Dariel sa mga taong mukhang may masamang balak. Pupuntahan niya ang mga taong iyon. Excuse me po muna. Sige. Namataan niya sa di kalayuan ng ilang mga taong tila nakatutok ang baril sa mayor. Nilapitan niya ang may hawak ng baril. Biglang agaw ng baril kay Rick. Balik mo sa akin ang baril ko. Ayoko. Balik mo na sabi eh. Napatilig si Dariel sa baril at napatingin din ng matagal kay Rick. Nagsidatingan ang mga kasama ni Rick. Tara! Sige, sige. Oo, ito. Nagpwesto na ba lahat? Oh, putok mo na! Biglang nagpaputok sa ere. Napatingin si Dariel sa malayo para makita kung saan nagmula ang pagputok ng baril. Oh, ano yun? Rick, sige na! Teka lang. Ano pang hinihintay mo? Bilis! Ayoko sanang gawin to eh. Ay, Sabay hampas ni Rick ng baril sa batok ni Dariel. Nawala ng malay si Dariel. Si Dariel nawala ng malay at itinapon ng mga masasamang loob sa may ilog. Nakita siya ni Nero at agad iniahon. Hindi nagtagal, nagsidatingan ng mga SWAT sa lugar na nawala ng malay si Dariel. Tumakbo ang mga kasama ni Rick. Ilang minuto at may nagsabing may bomba sa ilalim ng isang lamesa. Magsilabas po muna tayo sa reception. May bomb threat po. Please safety first. Nagsilabasan ng mga tao. Nasaan na kaya si Dariel? Tawagan ko kaya siya. Cannot be reached. Naku! Napano na kaya siya? Hala, naiwan siya sa loob. Sabay nagising si Dariel at lumabas na. Biglang sumabog ang bomba. Nakita ni Nero si Dariel. Hala, Dariel! Binuhat ni Nero si Dariel at idinala sa kanyang bahay. Kinabukasan, nagising na si Dariel. Nasaan ako? Nandito ka sa bahay ko. Nakita kita sa may tabing ilog eh. Ako nga pala si Nero. Pwede ka muna tumira dito pansamantala. Ako naman si Dariel. Maraming salamat ah. Napakabait mo naman. Abay, walang anuman. Sige, magpahinga ka muna. Mula noon, wala nang kakilala si Dariel na nakakita pa sa kanya. Ang akala ng lahat ay patay na siya. Ngunit ang kanyang mga pamilya ay naniniwala pa rin na buhay siya. Pagkalipas ng ilang taon,
nakita ni Arman at Chris si Dariel. Naglalakad si Dariel, nakayuko at mukhang matamlay. Chris, si Dariel ba yun? Imposible yun, kasi patay na siya. Saka ilang taon na nating di siya nakikita, hindi ba? Tignan mo kasi, hindi ako pwede magkamali. Ikaw, kailan ka naman naging tama? Nadapa si Dariel, nakita nga siya ni Arman at hindi siya makapaniwala. Rick, Nay, Tay, asa na kayo? Siya nga yan. Di naman kapani-paniwala ang sinasabi mo. Tumigil ka na nga, matagal na siyang patay. Ano ka ba? Umalis na sila. Habang naglalakad si Rick, napansin niya si Dariel at napatingin sila sa isa't isa. Dariel? Ako nga. Kamusta ka na? Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Mabuti buhay ka pa. Okay lang. Tulungan mo ako. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha kang basang sisiw. Tara, sama ka muna sa akin. Si Dariel, maswerte nga at nakilala siya ni Rick. Nagtataka ba kayo kung ano nangyari sa pamilya ni Dariel? Pagkaraan ng 1 taon ng pagkawala ni Dariel, ay binalak ni Princess na tumakas sa bilangguan. Siya ay nabigo at nabaril ng pulis dahil sa kanyang karahasan. Sa tagal ng pagkawala ni Dariel, hindi makapaniwala ang ama't ina ni Dariel sa mga nangyari. Inatake ang ama niya sa puso. Maiwan ang kanyang ina na mag-isa na lang sa buhay. Hindi naglaon, namatay din ang kanyang ina dahil sa labis sa pag-iisa. Naging mahusay na politiko ang mambabata si Arman at Chris. Sinikap nilang managot at hanapin ang mga suicide bomber sa araw ng pagkawala ni Dariel. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nahahanap. Napakabait mo talaga. Salamat. Wala yun. O bakit ka tulala? Tingnan mo ako. Mukha akong walang kwenta. Walang silbi. Walang pakinabang. Kung sakaling may makakita pa sa akin doon sa lugar namin, baka kung ano-ano lang sabihin ng mga yun. Hindi no. Walang taong walang kwenta. Malalampasan mo rin yan. Ang tingin ng ibang tao sa'yo di naman mahalaga. Ang importante ay kung ano ang tingin mo sa sarili mo. Yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Dahil alam mo, wala namang higit na nakakilala sa'yo eh. Kundi ikaw lamang at ang Diyos na lumikha sa'yo. Salamat, Rick. Tinulungan ni Rick si Dariel na magbagong buhay. Huli na nga lang nung nalaman niyang wala na pala ang pamilya niya. Si Rick ang naging sandalan sa lahat ng problema. Sila ay nagturing ang partners in life. Di nagtagal, masenso na din si Dariel. Nagkasundo at magkasama sila ng matagal ni Rick at naging maganda ang kanilang buhay. Naging mayaman sila. Patunay lamang na habang may buhay, may pag-asa. At yan na po nagtatapos ang ating kwento. Hindi pong napakinggan ang isang edisyon ng drama na pumuhok sa inyong mga damdamin. Muli po tayo magsama-sama para sa susunod na istorya ng mga buhay. Ito muli ang Drama sa Radyo.